Kumusta naman natin ang lagay ng mga nasunugan sa barangay Damayang Lagi, Quezon City kahapon? May unang balita live si James. Susang karamihan dun sa mahigit 200 pamilya na nasunugan dito sa Barangay Damayang Lagi, pasamantalang tumutuloy ngayon sa pinakamalapit na seminaryo at mayroon din naman dun sa covered court ng isang eskwelahan. Pero may mga pamilya na dito na nagpalipas na magdamag sa labas ng residential area at nagbantay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tuko yung naging sanhi ng apoy at patuloy ang inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection. Sa seminaryo na muna pansamantalang tumutuloy ang pamilya ni Jenny matapos silang masunugan sa Barangay Damayang Lagi kahapon. Ang tangi nilang naisalba, isang plastic na naglalaman ng mga damit ng tatlo niyang anak. Mahirap po kasi doon lang po kami nakatira nangungupahan lang po kami sa tsuhin ng asawa ko po. Marami naman po kami doon kaso lang syempre nakakalungkot. Ilang piraso lang din ang damit ang nadala ni Aling Jocelyn. Ang hirap talaga, sir. Hindi talaga masukat sa puso kong hirap. Kasi marami akong anak. Tapos wala kaming tirahan. Saan naman kami makatira ngayon? Wala naman kaming bahay. Kabilang sila sa 239 na pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog na umabot pa sa Task Force Alpha. Ibig sabihin hindi bababa sa 25 truck ng bombero ang kinilangang rumisponde. Magkakadikit na bahay na gawa sa light materials ang mabilis na natupo. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Bukod sa seminaryo, may mga pamilya rin na lumikas sa covered court ng isang eskwelahan. Nagtayo ng mga modular tent para sa mga nasunugan. Sana po matulungan po yung lahat ng nasunugan po dito sa amin na kahit papaano po makapagpatayo lang naman po ng kahit barong-barong lang po. Tulungan lang ako mga makatayo ulit yung bahay namin. Kasi para may masilungan kami. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan. Sa mga nais tumulong, maaaring makipag-ugnayan sa mga taga-barangay. Hinihiling namin na mula po sa inyong mga mabubuting kalooban. Siyempre, lalo na't mga diapers na mga pambata, damit kasuotan, at siyempre yung bottled water, yun ang pinaka-importante. Samantala, Susan, ngayong umaga may mga residente na bumalik na dito sa residential area para ma-check kung meron pa sila mapapakinabangan. Pero napakalaki talaga ng pinsala nung naidulot na sunog sa magkakatikit na bahay dito. At buong magdamag ay nagbantay din dito yung mga fire truck ng BFP para siguraduhin na hindi na muna uli lalagablab yung apoy dahil may mga bahagi nitong residential area na talaga na umuusok pa hanggang ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.